Magandang araw po, minamahal ng mga magulang at kapatid. Sa channel na ito, kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin sa pamamagitan ng salita niya, Biblia. So ngayon naman po pag-usapan po natin ay tungkol po sa Trinity. Ang pamagat po nating paksa, wala ang salitang Trinity sa Biblia. Paano pinaniniwalaan ito ng mga Kristiyano? So, ginagawa po natin ang video na ito para sa kapakanan po ng mga sekta o reliyon o grupo na ang tinatanggap lang po nila ay ang Diyos Ama. Hindi nila kinakilala ang butong anak ng Diyos na si Jesucristo at ang banal na Espiritu. Okay, so marami pong tinuturo ang Biblia na hindi po diretsong minibigkas kung ano talaga sila. Kapalit po natin si Kristo dahil po sa mga kasalanan, pero hindi po natin mababasa ang salitang kapalit o substitute sa Biblia. Puntahan po natin ang unang Pedro 2:23. Bukas po kayo sa mga Bible po natin. Ito po. Sabi po dito, si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. So, yun pong ginawa ng Panginoong Jesus natin. So, ang umako ng makasalanan natin, ibig sabihin, naging substitute po natin siya, o kapalit natin, ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sa 1 Corinto po, 15:3, buksan natin po doon natin mga Biblia. Tingnan niyo po kung ito talaga yung nakasulat, no? Saliksikin po natin ang banal na kasulatan. Sapagkat ibinibigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo ay namatay pangligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Tama ba? Yun. Okay, so si Kristo ay namatay pangligtas tayo sa ating mga kasalanan. Yun, so si Jesus Christ po ang pumalit po sa atin sa krus. Siya ang naparusahan para tayo ay hindi na makaranas ng pagkawalay sa Diyos. So tinuturo po ang Trinity mula po sa umpisa ng Biblia hanggang sa dulo po nito. Sa Genesis 1:1, no, alam na po yan. Nakalagay sa Ingles, in the beginning God. Po. Sa Tagalog, ng pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang mundo. So, ang salitang Diyos yan ay sa Hebreong salita o wikang Hebreo, Elohim. So, mahigit sa 2,000 beses po ginamit ang katawagan na nandito para sa Diyos. Ano po? Sa Lumang Tipan. Sa grammar po o sa balarila ng wikang Hebreo, ito pong salitang ito na Elohim ay uniplural. Ano po? Hindi po talagang singular, kundi uniplural. Tumutukoy hindi sa isa o dalawa, kundi mahigit sa dalawa. Wala po tayong ganito sa wikang Pilipino o sa wikang Ingles. Pakita natin po ito ulit, no, sa konsepto ng pag-isang dibdib sa Genesis 2:24. Puntahan po natin ang nakasulat doon. Ito po, okay. Sabi dito, yan ang dahilan na naiiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makipag-isa sa kanyang asawa
at silang dalawa ay maging isa. Yun. So, yung salitang isa dyan, yan po yung uniplural po na salita. Dalawa sila pero isa lang. So, mababasa po natin sa Deuteronomio 6:4. Buksan po natin doon natin mga banal na kasulatan. 6:4. Makinig kayo, o mamamayan ng Israel, ang Panginoon na ating Diyos ay isang Panginoon lang. Yun, no? Ang salitang iisa sa wikang Hebreo ay hindi po singular, no, kundi uniplural. Okay, so umalik po tayo sa Genesis 1:26. So puntahan po natin doon. Basahin ko po sa inyo. Buksan niyo rin po Bible niyo at basahin niyo rin. Pagkatapos sinabi ng Diyos magkaroon ng mali yata yung nabasa ko. 1:26. Ito pala nakalagay. Pagkatapos sinabi ng Diyos, hikayin natin ang tao ayon sa ating larawan. Yun, no? So, ang pangalip na natin at sa atin ay plural o maramihan. Ano po? Masalita. Maliwanag po na tinuturo ng Diyos na Diyos po si Jesucristo sa Biblia. Ano po? So, nakakaawa po yung maraming mga kongregasyon, maraming grupo na tinatanggi o hindi po nila tinatanggap na Diyos si Jesus. Samantalang kitang-kita po sa banal na kasulatan, ano po? Yun. So, kaya kayo na mga sumasamba kayo sa ganung mga grupo, hanapin niyo po sa Bible ng katotohanan. Huwag lang po kayo basta tatanggap ng pangangaral na hindi nyo iniimbestigahan. Po? So, sabi ko sa Gawa 17, siliksikin natin, bagay ng mga taga-Berea, ang salita ng Diyos. Dito po sa Zacarias, ito, 12:1, makita po natin na ang salita po dito ay ang Diyos. Ito ang sinabi ng Panginoon tungkol sa Israel. Yung verse 1. Ang nagsasalita po si Jehovah. At sa talatang 10, sabi po niya, ito pong sabi niya, hindi po nagbago ang nagsasalita dito. Binibigyan ko ang mga angkan ni David at ang mga taga-Jerusalem ng Espiritong mawain at mapanalanginin, pagmamasdan nila ako na kanilang sinibat. At iiyak sila katulad ng magulang na umiiyak sa kamamatay ng kanilang kaisa-isang anak o anak na panganay. Yun. So, ito na salita ang Panginoon Diyos. Ano po? Sabi niya, pagmamasdan nila ng Israel, ako, ang Diyos, na kanilang sinibat. At tinusok po nila si Jesus na taga-Nazaret, na si Jehovah. So, tinatawag po siya na Diyos sa Hebreo 1:8. Puntahan po natin doon. Hebreo 1:8. Ngunit, ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang kaharian mo, o Diyos, ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatuwiran. Yun. So, tinawag na niyang Diyos ang kanyang anak. Ano po? Siyempre, parehong family. Halimbawa, parehong klase, no? So, yung aso na ama, yung anak aso rin, tama? Yung tao na ama, ang anak tao rin. Ang Diyos na ama, ang anak Diyos din. So, ganun lang po kasimple, po, para maintindihan po natin lahat paano naging Diyos si Jesus.
Sinabi po nito Tomas sa Juan 20:28 nung nahawakan niya ang Panginoong Jesus na nabuhay na muli, po. Katapos na mabuhay na muli, sabi ni Tomas, aking Panginoon at aking Diyos. Kung hindi totoo po itong sinabi niya na to, hindi sana pinagsabihan po siya ng Panginoong Jesus. Kasi, nagbablaspheme po siya. Tama? So, tinatawag na Diyos din ang Espiritu Santo at nasa Kanya o taglay niya ang mga personal na katangian ng Diyos sa banal na kasulatan. Dito po ang tinatawag po sa Kanya sa Gawa 5. Puntahan po natin 5:3-4. Ito. Basahin po natin. Okay. Agad namang nagtanong si Pedro, Ananias, bakit ka nagpalinlang kay Satanas? Nagsisinungaling ka sa banal na Espiritu dahil binawasan mo ang pinagbilhan ng lupa niyo. Hindi ba't ikaw ang may-ari ng lupang iyon bago mo binenta? Nang may benta na, hindi ba't nasa iyo ang pagpapasya kung anong gagawin mo sa pera? Bakit mo panagawa ang ganito? Nagsinungaling ka hindi lang sa tao, kundi lalong-lalo na sa Diyos. Sa tinatawag po na Diyos, ang banal na Espiritu, tinatawag po naman siyang Panginoon sa 2 Korinto 3:17. So, dito po na nakalagay, ngayon, binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na Espiritu, at kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. Yun, no? So, ang Holy Spirit, tinatawag na Panginoon. Okay, so binibigay rin sa Kanya sa banal na Espiritu ang katangian ng Diyos sa Job 33:4. Puntahan na po natin para mabasa natin ang nakasulat. Okay, so sabi dito, ang Espiritu ng makapangyarihang Diyos ang gumagawa sa akin at ang bibigay buhay. Yun, ano? So, ano pa? Salmo 139. Okay, tingnan natin. Talatang 7-10. Sabi dito, saan ako pupunta na wala kayo? Kung pupunta ako sa langit, nandun kayo. Kung pupunta ako sa daigdig ng mga patay na nandun kayo. At kung pupunta man ako sa silangan, o tumira sa pinakamalayong lugar sa kanluran, kayo ay naroon din, upang ako'y inyong patnubayan at tulungan. Yun. So, ang nilalarawan po dyan ay ang banal na Espiritu. So, hindi po tayo makakatakas o makakalayo sa banal na Espiritu. Tayo pong mga Kristyano, sasamahan po niya. Kahit saan po tayo mapunta. Kahit saan tayo naroon. Sa Lucas 1:37, basahin po natin ang nakasulat. Sa 35. Sumugot ang anghel, sasayaw ang banal ng Espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Iyon.
So dito po sa paglilihi ng ating kapatid na si Mama Mary, ang nag-overshadow sa kanya ay ang banal na spirito. So hindi po siya nagkaroon ng relasyon sa kaninong lalaki. Kumuha po ng himala ang banal na spirito sa sinapupunan po niya. So, ang banal na spirito po ang kumikilos sa puso ng makasalanan. Kinoconvict ang mga ito sa kasalanan at inahayag sa kanila ang Panginoong Jesus. So, alam po ng bawat mananampalataya ang tungkol po sa persona ng Espiritu. Ano po? Muntahan po natin ang Juan 14:17. Sabi po dito, siya ang banal na Espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya dahil alam niyo siya, kasama niyo siya, at sa inyo magpakailanman. So tayo mga tagasunod ni Kristo, nananahan sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya meron tayong tagapagturo tungkol po sa mga bagay na espiritual. Ano? So makikita natin sa Biblia ang Trinity. Hindi nga lang yung salitang Trinity, pero yung isang Diyos na may tatlong persona, Ama, Anak ng Diyos, at Banal na Espiritu. So, may mga grupo po, mga reliyon, na ang Diyos Ama lang kinikilala po nila. Diba? So, kung ganun po tayo, ang tinatawagan lang po natin Ama, hindi rin tayo makakarating sa Ama. Dahil ang daan papunta sa Ama ay ang kanyang bugtong na anak. Diba? Buksan po natin sa 2 Juan. Yun po sa sulat ni San Juan. Talata 1. Kabanata 1, talata siya. Yan. So, sabi dito, tama ba? Ito. So, sabi dito, ang sino mang hindi sumusunod sa aral ni Kristo o nagtuturo pa ng labis dito ay hindi pinananahanan ng Diyos. Ngunit ang sino mang sumusunod sa aral ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. So, kung yung tinuturo po natin sa ating mga maninimba o sa kongregasyon po natin ay kulang, no? Hindi po yung eksaktong salita ng Diyos, kundi nakapagbawas tayo, no? Ibig sabihin, hindi rin tayo makakarating sa gusto nating puntahan, tama po? Kasi dapat po, dun po tayo sa sinabi talaga tinuro ng Panginoon. So, kung sinabi po niya na siya po ay 3-in-1 Trinity, yun po ang paniwalaan natin. Kasi kung kulang doon, sa Ama lang tayo naniniwala, sa Ama lang tayo tumatawag, hindi rin tayo makakalapit sa Ama, hindi rin natin makikilala siya. Dahil para tayo makarating sa Kanya, nagsabi ng Panginoong Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, unang-unang gawin po natin, magsisi tayo sa kasalanan natin. Pangalawa, tanggapin natin Panginoon Jesucristo bilang Panginoon sa sarili nating tagapagligtas. So, yung pinunta po niya dito sa mundo, naging kapalit po natin siya sa krus ng Kalbaryo para akuin niya yung kasalanan natin at maparusahan. Ano po, siya pong nakaranas ng kamatayan para sa atin
nang sa ganon, tayo po ay pwedeng patawarin ng Diyos Ama. So, kung yun po ang gusto niyo gawin ngayon, lumulog po tayo sa Diyos at sumubay po kayo sa panalangin na to. Lord God, maraming po salamat, Panginoon, sa katotohanan ng salita po ninyo na narinig ko ngayon na kayo po ay Diyos na may tatlong persona. Hindi po pala kumpletong paniniwala ko, Panginoon, kung ang Diyos Ama lang pinaniniwalaan ko. Hindi ko pinapansin ang Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Kaya, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Sa akin po mga maling paniniwala, Panginoon. At lahat po ng mga maling gawain ko, mga kasalanan. Nihawaksi ko na po lahat ng aking kasamaan, Panginoon. Alam niyo po ang buhay ko po, Panginoon. Patawarin niyo po ako, Diyos. At Panginoong Yesus, binubuksan ko ngayon ang aking puso, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon na sarili kong tagapagligtas. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Hindi na po ako, Panginoon, ang masunod. At mabubuhay po ako sa inyo, Panginoon, para sa inyo lamang. Hanggang sa huling hininga, maglilingkod po ako sa inyo, Panginoon. At kayo na po ang kumontrol sa trono ng aking buhay. At maglinis po sa akin sa lahat ng aking makasalanan sa magitan ng buwan ng dugo, Panginoon, na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, pasbasan niyo rin po ako ng banal ng Espiritu upang lalo po ba kayong makilala, Panginoon, maintindihan ko yung salita at may sagawa ko po ito sa pang-araw-araw ko na pamumuhay. Thank you, Lord, sa kapatawaran po na aking mga kasalanan, sa kaligtasan po na aking kaluluwa, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa buhay na walang hanggan, may pinangako niyo po sa lahat ng mga sumasampalataya kay Jesucristo na bugtong na anak ng Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So kayo nanalangin yan, magalak po kayo, magtatalong kayo sa tuwa. Dahil napatawad na lahat ng makasalanan niyo. Mula na kayo po ay pinanganak sa mundo na to. So para lumago kayo sa pakipag-ugnayan niyo sa Diyos, alibang makilala at maging malapit kayo sa Panginoon. Pagbukas kayo ng Bible, simulan niyo po sa Gospel of John para makilala niyo si Jesucristo at maintindihan yung plano ng Diyos. Sumunod maghanap kayo ng church kung saan po ang pinapangaral, hindi doktrina ng tao, tradisyon ng simbahan, hindi po ang filosofiya ng mundo, kundi ang purong salita ng Diyos. Walang dagdag, walang bawas, walang kulang, walang sobran po. Mula Genesis ang Revelation. Sumunod, yung church na yon kailangan malaya ang mga tao na magbasa ng Biblia para sa sarili nila, para mabasa nila na hindi para tao lang si Jesus. Tama po? At sumunod muna tayo yung church kung saan tinataas ang pangalan ng Panginoon Jesucristo, hindi pangalan ng sekta, pangalan ng founder, pangalan ng pastor, hindi pangalan ni Mama Mary o kung sino-sino santo. Kundi si Jesucristo lamang dahil siya ang makakapagdala po sa atin sa karya ng Diyos. At sumunod maghanap po tayo ng church na kung saan po ang Espiritu ng Diyos ang gumikilos sa kalagitnaan, tumutulong sa pagsamba at binabagong buhay ng bawat mananampalataya. So kung kayo ba ng pagpala ng ating topic po ngayon sa channel na to, pagsabi po ninyo sa inyong mga kapitbahay, kakilala, na may sagot ang Diyos sa mga tanong nila. Hindi na po sila kailangang lumayo, makinig sa mga nagmamayabang na marami silang alam sa Bible, pero pinapaikot lang ang tao. At ang pakay pala po nila, dalhin ang tao sa grupo nila. Dito po sa channel na to, ang pakay ko lang po, itaas ang pangalan ng Panginoong Jesucristo at dalhin kayong lahat sa paanan ng Panginoon para maligtas. So, kung kayo po ay may tanong, suggestion, feedback, comment, prayer request, isulat nyo lang po yan sa baba. O kaya, mag-email kayo, mag-text kayo sa akin, pwede rin. Kaya, puntahan nyo po yung aking Twitter, po. Kung may comment kayo doon, meron kayong mga gustong sabihin sa akin, pwede rin kayo magsulat yun sa, dito sa channel na to, mayroong part na
may tab po na nakalagay po sa ibabaw discussion. Pwede rin kayong magsulat po doon. Po. Gaya po na isang Muslim po na nabasa ko yung kanyang comment, kamakailan lang. Pasensya na po kayo, hindi ko po agad nababasa. At nasagot ko na rin po, no? So, hanggang sa sunod po na pagkikita po natin, kung kayo po yung hiningi po ng Panginoon, na tulungan ako, no, sa ministry na to, welcome po yung tulong na pinansyal at tulong na panalangin. So, hanggang sa sunod po na pagkikita po natin, sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.